Yun naman pagtawanan na mga idol, pag-usapan natin ito yung nangyari kay Mima Alicia na halos napakaraming mga Pilipino, mga diehard supporter ng ating dating Pangulo na si Pangulong Duterte at Inday Sara. Nakakalungkot ang nangyari sa bata na yun kay Mima Alicia. Pero sa kabila nun, ang daming mga taong halos natutuwa, nagpapalakpakan, sumaya dahil sa nangyari. First time nangyari ito na mayroong ganyan na napakaraming mga Pilipino ang sumaya, parang nagbunyi dahil sa pagkawala ng vlogger na ito. Yan ang resulta mga idol sa pinanggagawa natin sa ating kapwa, lalo na sa dating Pangulo, sa ating Vice President. Hindi lang yan sa mga politikong nagmamahal sa sinusuportahan nila, Marcolita, dahil sa pinanggagawa ni Mima Alicia na wala naman siyang personal knowledge. Halos namatay na yung tao, tuwang-tuwa pa sila, parang kinukutya nila yung bangkay ang namatay. Huwag naman sana gawin natin yan mga idol. So nangyari kasi dyan, sa totoo lang, yan ang resulta sa ginagawa nating katarantaduhan sa buhay natin, na wala naman tayo bisis, hindi naman natin kalaban talaga sa personal natin na buhay yung mga tao na yan. Sila Pangulong Duterte, banat ka na banat na wala sa lugar. Ay ang nangyari, dumating sa punto na hindi natin inaasahan na may gumawa sa'yo ng hindi maganda. So ang resulta ngayon, tuwang-tuwa yung mga tao sa nangyari sa'yo. So wag na natin hintayin din mga idol na wag naman sana mangyari ito sa ibang mga vlogger na masamain ng ating dating Pangulo at si VP Sara. So nakakalungkot, hindi natin tinutolerate ang mga ganyan na parang pinagtawanan natin yung nakahimlay na. So, ganun talaga mga idol. Hindi natin alam kung doon nga sa pagka-political vlogger niya doon sa nadali or sa personal niya na buhay na mayroon siyang atraso. So, ganun pa man, ang nangyari na yan, hindi na natin mabalik. So, sa mga vlogger dyan, yung mga natitira pa, na bumabanat sa dating Pangulo na wala naman kayo talagang personal knowledge, wala naman kayo kaalaman kung ano talagang totoong pangyayari nga ginabaton nyo sa kanila, huwag yun na ipagpatuloy dahil lang sa pira gumaganyan kayo. Alam nyo sa totoo lang, hindi nyo ata alam na ang pinasok ninyo, kung halimbawa talaga na mayroong nagbabayad sa inyo para banatan itong mga tao na ito, ang dating Pangulo at si Inday Sara, bukod yan sa mga kaalyado nila, may nagbabayad sa inyo, mahirap labasan yan mga idol. Sa totoo lang, pumasok kayo sa isang sindikato na napakahirap labasan. Kasi maaari kayong gamitin sakripisyal lang para doon mapagbintangan yung kalaban na binabanatan ninyo. So, ganun mga idol. So, pwede naman siguro tayo maghanap buhay na maayos, matino, na wala tayong... Pwede naman tayo mag-vlog ng maayos. Since na maayos naman yung pagbablog mo, reaction mo, doon sa mga politiko na gumagawa ng hindi maganda sa ating bayan, wala naman siguro problema doon. Pero once na wala kayong limitasyon, sinisira nyo ang moralidad. Hindi lang kasi yan si Pangulong Duterte ang binabanatan nyo. Hindi lang si Inday Sara ang binabanatan ninyo.
kundi yung pati ang mga Pilipino na nagmamahal sa kanila. So kayo naman, banat lang kayo ng banat dahil lang sa pira, sinasabi nila yon sa ibang mga vlogger, mga dito sa ating nababasa, mga naririnig na binabayaran kayo na vlogger. So kung totoo man yan, pumasok kayo sa isang sindikato. Sindikato para siraan lang ang isang tao. Siraan yung kalaban. So, maaaring nanganganib yung buhay nyo dyan, mga idol. Bakit? May alam na kayo eh. May alam kayo sa nangyayari kung inuutosan lang kayo na siraan yung isang tao. Ibig sabihin nun, maaaring darating ang araw na sisiraan nyo rin sila. So, baga hindi na safety yung buhay ninyo dyan. Wala na kayong kasiguruhan kung anong mangyayari sa inyo. Yan ang resulta kasi, mga idol, na humahangad tayo ng malaking pera. Kahit wala tayong kaalaman, wala tayong personal knowledge doon sa mga politiko na yun. Banat lang kayo na banat at sinusubrahan nyo pa. Kita mo yung nangyari kay Mima Alicia na yan. Pati parang bumanat lang sa kay Inday Sara, akala mo bumanat lang siya sa mga ordinaryo o mga batang hamog sa kanto eh. Parang ang tingin niya mababang uri ng tao yung si Inday Sara. Pero sabihan mo, nagpalaglag, nagkaroon ng boyfriend, wala ka naman personal knowledge, tapos dito mo pa i-discuss sa social media, tapos siya ang dating Pangulong Duterte, pag kinukutya niya, akala niya bilang isang tao na matino, maayos mag-isip, pagrespeto na lang at paggalang mo doon sa matanda, dapat yun na lang sana ang may ambag mo sa buhay mo habang buhay ka pa dito sa mundo. Kaso ang problema, pinasubrahan. Kaya yung mga tao ngayon nagbubunyi. Meron pa nga dyan magsasabi na jijikasan kung sinong nagtumba, baga pabuyaan. Parang baga lumalabas tuloy na imbis na malungkot na pumapalakpak ang milyong-milyong Pilipino dahil sa nangyari. So condolence na lang sa pamilya. Alam nyo, napakabata pa ito maging political vlogger. Okay lang maging political vlogger ka, mag-reaction ka, magkomento ka, ipahayag mo yung mga saloobin mo dahil may freedom of speech naman tayo dito sa bansa natin. Ang problema diyan, parang lumalabas na wala na sa lugar, wala na sa linyada yung pinagsasabi. So puro na basura yung lumalabas sa bunganga niya. So hindi natin ipagkaila na marami talagang galit na mga Pilipino sa pangyayaring yun. Wala ba siyang magulang, kapatid, kamag-anak o kaibigan na magsabi sa kanya? Or matigas lang talaga ang ulo niya dahil iniisip niya mayroong sa likod, may nasa likod nga nagbaback up sa kanya. Ganon siguro ang nangyayari dyan. Kasi wala naman talaga siya personal knowledge sa pamumuhay ng mga Duterte eh. Wala naman siya personal knowledge dun sa mga usaping politika talaga. Dahil ngayon lang yan siya, 2022 ata lang siya. Lumutang yan, napapanood ko pa noon yan. So ang nangyari, parang alam niya na lahat o may nagturo sa kanya, itong gagawin mo, bastusin mo, balasubasin mo. Hindi lang kasi si Inday Sara dyan eh. Hindi lang si Pangulong Duterte. Hindi lang ang politiko na binabanatan. Maraming pamilya ang binabalasubas mo. Kung sumusubra na yung ginagawa mo sa isang tao, sa politiko. So, ang resulta talaga, yan na. Nasa himlayan ka, kung saan ka may nakaburol,
ang mga tao tuwang-tuwa. Pati hanggang doon sa mga hibin sa impyerno, pinagdadasal ka na kung ano-ano pang gagawin mo doon sa yun ang resulta talaga mga idol. Ha? So sa mga taong nasa likod dyan, hindi naman siguro gagawin ni Mima yan dahil bata pa naman siya eh. Hindi niya naman siguro gagawin yan na babanatan yung isang tao kung walang may nagdidikta sa kanya, walang may nagsasabi sa kanya na itong gagawin mo. Hindi naman siguro mag-isip siya dyan na gawin ko lang to para pang sarili ko. Hindi naman siguro yun eh. Mayroong mga tao talagang nagdidikta sa kanya, naging instrumento kayo kung ano nangyari sa babae na yan. Kayo ang dahilan bakit nangyari sa kanya yan. Kung nangyari sa kanya, sa kanyang karir na pagka-political vlogger. Pero sinasabi ko nga, wag natin bigyan ng konklusyon yan. So mayroon siyang personal na buhay na hindi related dun sa politika. Maaring din yun ng dahilan. So ganun mga idol. So ang dami talagang mga Pilipinong natutuwa. Maraming Pilipinong nagbubunyi sa pagkawala niya. So ganun mga idol ang naging resulta. So sa mga vlogger diyan na lumalagpas na sa pinanggagawa nyo sa dating Pangulo, sa Vice President natin, na wala naman talaga kayong personal knowledge, kahit siguro kasama nyo isang bisis sa pagkain yung Pangulo na yan, dating Pangulo natin, o Sinday Sara, hindi nyo malang nakasama. So magdahan-dahan kayo, bigyan nyo ng limitasyon sarili ninyo, huwag masyadong pasubra na kukutyain ninyo na wala na sa lugar. Paalala lang yan mga idol, kasi pares-pares naman tayo nabubuhay dito sa mundo. Masarap mamuhay na wala tayong iniisip. Masarap mamuhay dito na yung direksyon ng buhay mo, hindi ka nangangamba. Kung pumasok ka man dyan sa isang grupo na yan na bumabanat sa isang politiko, bigyan mo limitasyon ang sarili mo. Safetyhin nyo, bigyan nyo ng proteksyon. Kasi nga, na-expose kayo kung saan-saan kayo pupunta. Ang mga taong, mga supporter at mga die-hard supporter ng binabanata ninyo, pag nakita kayo doon kung saan-saan lang, baka hindi makapagtimpi sa inyo at yun na nga. So, maganda itong pagbablog. Maganda itong trabaho kasi medyo malaking income pagka medyo siniswerte ka. So, kung mayroon man nagbabayad sa inyo para banatan yung isang tao, it's up to you. Pero bigyan nyo limitasyon ng sarili ninyo. Unang-una, yung mga taong nagbabayad sa inyo, pag sakali mayroon man, may mga bodyguard dyan. Kayo, nga wala kayong bodyguard, na-expose yung sarili nyo kung saan-saan kayo maglalakad dyan. Dahil sa mga kagugungan ninyo, dahil sa hangad nyong pira, binibigyan nyo ng panganib yung sarili ninyo. Binibigyan nyo ng kapahamakan ng sarili ninyo. Yun lang mga idol. Payo lang ni Idol Bando. Magdahan-dahan tayo sa pinagsasabi natin. Kung mga tao man natutuwa ngayon, dahil na wala na yung nagbabalasuba sa ating dating Pangulo at sa ating Vice President, hindi lang yan, sa mga kaalyado niya, ay hindi mo sila masisi. Dahil ginawa mo yung nag-expose ka sa social media na ginaganyan mo sila. Wala na sa lugar, basura ng pinanggagawa mo sa bunganga, lumalabas sa bunganga ang basura na. So, mag-ingat tayo sa pinagsasabi natin. Ingatan natin yung sarili natin. Pira lang yan, mga idol. Kung sakali may nagbabayad sa inyo, hindi naman natin inakusan. At sa mga political vlogger dyan na nagbibigay na ng konklusyon kung sino-sino yung mga sinususpikan nila, huwag kayong magbigay ng konklusyon. May mga otoridad tayo na yun ang magbibigay ng tamang impormasyon, tamang investigasyon. Hindi kayo. Wala kayong authority na pangunahan ninyo yung mga pulis dyan sa nangyari na yan.
Ha? Para hindi ko kayo sabihan na mga gunggong kayo. Kasi kung mga gunggong kayo, napakagaling ng utak ninyo, ganyan talaga ang gagawin ninyo. So, mag-ingat tayo. Trabaho to. Nakakabuhay ng pamilya ito yung ginagawa ng mga vlogger, tayo mga vlogger, nakakabuhay ito. Doon sa Facebook, nakaka-income tayo ng maayos-ayos. Pero dito, hanap buhay ito. Ingatan ninyo ang sarili ninyo para sa pamilya nyo. Huwag masyadong magpalagpas doon sa limitasyon ninyo. Mayroon tayong, malaya tayong magsalita, malaya tayong magkomento sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa gobyerno. Pero yung ginagawa natin, sinasabi ko nga, bigyan natin ng limitasyon. Kasi maraming nagsusupport sa isang politiko. So ganun lang, paalala lang mga idol, kung pumasok man kayo sa sindikato ng isang grupo na bumabanat sa isang politiko, ang masasabi ko lang sa inyo, may mga alam na kayo. Kung yan, paninira lang naman, wala kayong business, pagdating ng araw, pwede yung gamitin, pwede kayo bumaliktad, nanganganib yung buhay ninyo. Kaya ingatan ninyo yan, mga idol. Pumasok kayo sa isang bagay na mahirap lumabas. God bless sa inyo mga idol, dito sa Idol Bando. Naway mag-follow na kayo kay Idol Bando. Palakihin ko yung bahay na ito para makatulong tayo sa boses na ilabas ang mga politiko dito, na makatulong tayo sa mga kapwa din natin mga vlogger na malalaki para maihayag ang mga saloobin natin. Bilang isang Pilipino, parte tayo ng Pilipinas, problema ng Pilipinas, parte tayo ng demokrasya dito sa ating bansa, na masolusyonan ang mga problema natin dito sa ating bansa. Naway pagpalain tayo lahat. God bless sa inyong lahat.